Kini nga tong mga amigo ba nga mga dili Katoliko, bisag unsa na lang yun ang ibutang or na mabutang sa ilang unahuna atake lang sa pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tanawa ra gud. Ipamugos gyud nila nga kita mga Katoliko ang atong giilang Dios mga ribulto. Kinsa bagay tarong nga Katoliko magunahuna ana? Kinsa bagay tawag ining Katoliko ba nga bitaw nagsunod sa pagtulong sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana unya ayang gisunod ribulto? Dili ngun-an ang pagtuong Katoliko. At the same time, dili pwede nga kamoy mo sabot sa pagtuong Katoliko kay di man mo Katoliko. Sigurado magyud na nga kanang inyong pagtuo kay siyempre kung sa kuan pa ba kanang niyabag ba kumbaga. Kanang niyabag man kabalo man ta sa hinungdan nga pagtuong Katoliko supak man gyud mo. Unya bisan pag unsang ka matuoran gitudlo sa Iglesia Katolika Apostolika Romana inyo mo gyud nang lubagon. O, tanawa o. Kas aning tawag ining pagtuuha nga inyo ang nakita sa inyo ang gitawag og screen. Kasi pinagtudlo ninyo nga ang tawag ining mga ribulto mo imakaluwas Katoliko. Niyabag. Again ha, klaro ang pagtudlo, ang pagtuo sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Now this is the Catholic faith. Ang kwe-kompwe nga tawag ining profession of faith. Na, nagsulti ha. Now this is the Catholic faith. We worship one God in the Trinity and the Trinity in unity. So gawas ka ng Santisima Trinidad, wa migiilang Diyos nga lain. Gawas ka ng Santisima Trinidad. So buti pasabot ka ng inyong akusasyon nga ang mga Katoliko nag-ila sa ribulto nga Diyos. Dinumunyo na, niyabag na. Niyabag na. O niya kapilan namin sig tubag-tubag ana. Gikan pa actually nagsugod kog tawag ini pagka-defensor Katoliko. 1997 pa. Kapilan nagsigig balik-balik, kapilan nagsigig balik-balik. Grabe ning mga amigo nato nga mga sektang gipang tawag ini ning butho lang sa karon lang nga panahon from 16th century hangtod sa 21st century. Di gyud mo kasabot. Di gyud mo kasabot. Lisod ba sabton nga ang simbahang Katolika nagtuo lamang usa ka Dios? So therefore ang kanang mga ribulto dili na Dios. Pero ano namin may mga ribulto? Say reason, kini nga to mga amigo nga mga dili Katoliko. Ato aning tawag ini tudluan ba? Kung di ni tudluan, mo nagingon nga tawag anang magsige sa nagpadayon anang ilahang binutbot og niyabag nga presentation ilang ipasangil sa Katoliko. Unya atong hinumduman ang usa sa sugo sa napulo ka sugo ayaw pagbutang-butang sa imong isig katao. Para din sila mahimong magbutang-butang, tudluan nato anong kitang mga Katoliko na ay mga ribulto. Naatay tawag ining mga imahin. Number one, ano ang mga Katoliko na may mga imahin o ribulto? Sa sulod sa gitawag simbahan niya, nganong gitagaan man na og dako pod nga importansya. Gitagaan na mo dakong importansya, dili tungod sa pagkaribulto, kundi dili sa girepresentahan ni anang maong ribulto. Mo ni punto ha, gitagaan naman nagpagtahod ng maong mga ribultuha, dili tungod sa iyang pagkaribulto, kung dili tungod sa girepresentahan ni anang maong ribulto. For example, bakang Rizal, tanawa. Kano kayo namatay ni Rizal? Not less than 100 years na, not less than century na ang kamatay ni Rizal, pero nganong magsige maghalad-halad og bulak ang tawag ining gobyerno sa ribulto ni Rizal. Tungod ba sa ribulto? No. Tungod sa girepresentahan ni anang maong ribulto, maupod mi mga Katoliko. Kami mga Katoliko, among anang gitagaan og dakong pagtahod ng maong gitawag og mga ribulto, dili tungod sa iyang pagkaribulto, kung dili tungod sa girepresentahan ni anang maong ribulto. So karon unsa may reasons na ang kami mga Katoliko na may gitawag og mga ribulto? Number one, paghandom. Karon nga panahon ang modern remembrance is tawag ining pictures, di ba? Sa internet, ibutan na to sa to cellphone ang mga naong sa itong minahal sa kinabuhi. Kaniabto, ang paghandom kaniabto, ilabi na sa 1st, 2nd, and 3rd century, paghimo og tawag ang ribulto. Buhi, gani karon ang ribulto ni Julio Cesar nga mas una pa kang Kristo. How much more kang Kristo mismo, di ba? Muna ang katakumba kaniabto sa gitawag og mga Kristiyano na ay mga imahe, na ay mga image nga ilang gikulit dito sulod sa katakumba kay pagpadayag ka na kanang maong gitawag og lugara balaan tungod kay diha nagkatigom ang gitawag og mga Kristiyanos. So remembrance, Hebrews chapter 13 verse 7, ingon pa ni San Pablo, handuman ninyo ang inyong mga pangulo kaniadto nga nagwali nagkinabuhi
og awata ang ilang pagtuo. Mo yung reason remembrance number 2, visual aid. Kung basahon na itong balaang kasulatan, ang Kristo basta magtudlo kanang St. Matthew chapter 22, 21, rather. Kanang ingon niya nga ihatag ang Cesar ang iya ni Cesar, iya sa Dios ang iya sa Dios. Ihatag sa Dios ang iya sa Dios. Nagpakita siya og tawag ka ng image. Kung ang Panginoong Kristo pareha pagunahuna sa mga sulpot natong mga amigo, pagkita niya sa imahen, pagkita siya dapat ilabay ito niyang coins. Pero ano man niya gilabay? Kay gigamit niya isip kahimanan sa pagtudlo. Ang simbahang Katolika, gisugo ni Ginoong Kristo, St. Matthew chapter 28, verse 20, yung pas ng Ginoo, og tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So therefore, nagtukod ang atong Ginoong Kristo og iglesia nga magtutudlo. So kanang mga ribultong gigamit sa simbahang Katoliko, visual aid ka na aron mapadayag ang pagtuong Katoliko. Kay sumala pa ni Papa San Gregorio, o Papa Gregorio rather. Ingon pa niya nga ang kanang maong gitawag og mga ribulto mao kana ang libro sa mga taong di kabalo mo basa, di kabalo mo sulat. So mo nang visual aid. Number 2, number 3. Number 1, remembrance. Number 2, tawag ining visual aid. Number 3, naa siya gitawag og psychological effect. Nga naman, kung mag-ampo, maggunta, bisa kung saan nalang musulod sa atong hunahuna ba, di ba? Kung magpiyong ta, bisa kung saan nalang musulod sa atong hunahuna. Para maka-focus ta sa ato ang prayer, mo nang gituyo sa simbahang Katolika nga magbutang og mga ribulto sa mga santos, nga girepresentahan na nagrepresentar sa gitawag og mga santos, aron pagpadayag ng kanang tawo nga nag-ampo sa Dios makakonsentrate kung unsa iyang makita, mao masad ang iyang gitawag og bation. O tanawat tong sunog sa Los Angeles. O pagtanaw mag-uurta kay nasunugod. Kay nga naman kay kung unsa ato makita, mao mo ang ato ang bation. Muna ang mga Katoliko basta mag-ampo ilabi na gusto makig-communicate sa Ginoong Dios. Magbuka ng mata, magtanaw sa imahe ni Kristo nga nagbitay sa krus, pinaagi ni ining maong iyang kamatayon, tawag ining naluwas mi. Mo nang naay dako nga gitawag og pagpamalandong. Ikaapat, pagpadayag ka na nga ano na yung mga ribultong simbang Katolika, pagpadayag ka na nga mo ka ng iglesyang gitukod sa tuong Ginoong Kristo. Nga naman kay naman din na ang mga ribulto, mga picture sa iyang mga amigo kay sa iyang mga higala. Sa maging ni Ginoong Kristo, St. John chapter 17 verse 10, kay pinaagi kanila gipasidunggan ako. Dugay naman nangamatay ng mga santos, dugay namang naa sa gitawag langit. Muna unsa man ato pagpadayag isip paghatag og respeto nila aron mahimaya ang atong Ginoong Kristo. Man naghimo ta gitawag og mga ribulto. Pero it does not mean nga mo lang atong Dios kay again. Ang pagtuo sa Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, now this is the Catholic faith, we worship one God. Wa ta miingon nga we worship many gods including the statues. No. Dili na mao. Dili na mo gitudlo sa simbahang Katoliko. Wa pud ta miingon ug wa pud gitudlo sa simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika, Apostolika Romana kanang ribulto mo imanluluwas. Ang Dios ang atong manluluwas. Pero anong nihatag tag respeto pagtahod ni anang maong mga ribulto, dili tungod again sa ilang pagkaribulto, kung dili tungod sa girepresentahan ni anang maong ribulto. Kay kung imuhang ilabay na, imuhang bugal-bugalan o panamastamasa ng mga ribultuha, implied na imong gibugal-bugalan, imong gipanamastamasan ang girepresentahan ni anang maong ribultuha. Again, kanang ribulto ni Rizal, sulay bato na. Di ba sigurado mapriso ka? Nga naman, dili tungod sa iyong pagkaribulto nga imong gibugal-bugalan, kung dili tungod kay naghatag ka og pagpadayag nga wa kay pagtahod sa bayani sa nasod. Kung imuha ng labay-labayan, imuha ng bugal-bugalan ng ribulto ni Rizal, mapriso ka gyud. Mao pud na sa mga ribulto sa mga santos. Nganong naay dakong epekto na sa gitawag og pagtuo. Nga naman kay every time nga imo nang atakehon, every time nga imuha ng bugal-bugalan, imong gibugal-bugalan ang girepresentahan ni anang maong ribultuha. Kung imong gibugal-bugalan ang girepresentahan anang ribultuha, samara nga gibugal-bugalan pud nimo ang Kristo. Kay sumala pa na Ginoong Kristo, ang nagdawat ninyo, nagdawat nako ug nagdawat sa nagpadala kanako, ang nagsalikway kaninyo, nagsalikway kanako ug nagsalikway sa nagpadala kanako. San Lucas kapitulo 10 bersikulo 16. Mo na ayo pataka pamasangil kay pataka og pamasangil, may impierno gyud inyong kalag, tibalin na ninyo. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin. RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe,
subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official, RJ Sanado II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance. Kung na ay magpailang nga liturgy na ang iyang edad 100 years old, 200, 300, labi na maabot og 60, 70 years old pa lang, questionable na. Nga naman kay mas magulang pas Luther kung maahon. Ang tinuod nga pagtuo nga gihuptan sa gitawag og pagtuong Katoliko kanang pagtuuhan nagikan mismo kang Kristo. Mabito kita mga Katoliko, always tang magpasigarbo, ang kining ato ang simbahang Katolika, Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana, nagikan sa tong Ginoong Kristo, wag iyang tudlo niini, wala na imbento. Nagsugod sa gitawag 16th to 21st century. Nga naman kay ang iglesyang gitukod ni Kristo existido from the 1st century AD until now. So ang iyang teaching, ang iyang practice, and at the same time, ang iyang liturgy, dapat maupod sa edad, sa simbahan, kung iglesia, nga atong Ginoong Jesucristo. So kung nato ang tanawon, mga higalag mga igsuon, 33, gitukod ni Kristo ang iyang gitawag og iglesia. Karon 2021. So buti pasabot, not less than 1,980 years or 80 years old na ang simbahang iya ni Ginoong Jesucristo. So ang teaching po niini not less than 1,980 years old na pod. Kaya kung ang usa ka gitawag og teaching mag-exist dan ina nga dili mo sangko aning idara, buti pasabot wala na koneksyon sa tuang Ginoong Jesucristo. Panalitan, Martin Luther. Ano sa magitukod ang iyang pundok? 1570. So buti pasabot, not less than 500 years old pa siya. Ang tawag ining iyang teaching. So dili musangko dito sa gitawag og mga apostol. Same pod sa iyang gitawag og liturgy. Ang iyang liturgy kay diha man natukod ang iyang pundok sa 1570. So ang iyang liturgy dili pod musangko sa mga apostol kay ang edad same sa edad sa sekta nga iyang gitawag og gitukod. Ang Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana gitukod niya ang iyang iglesia with the life na iyang gihatag nga mao ning gitawag og liturhiya. Kanang ato ang gawi sa pagtratar sa pagsimba sa Ginoong Dios. So buti pasabot from 33 AD until now, dapat ang edad ana nga liturgy 1,980 years old, not less than 1,908 years old. Kay kung na ay magpailang nga liturgy na ang iyang edad 100 years old, 200, 300, labi na maabot og 60, 70 years old pa lang, questionable na. Nga naman kay mas magulang pas Luther kung maahon. So ang tinuod na Katoliko didto musunod og mangita ta kay ato ang manggod ng tawag anang ato ang manggod ng kanang katungod nga mangita ta. Ato ang pangitaon ang tinuod og kining tama nga gawi sa pagsimba sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nga naman kung di ta mangita ana, kung dili pod muhatag ang ato ang gitawag og mga pari ana, gideprive ta nila sa kinabuhi sa Santa Iglesia nga gi-practice from the 1st century AD hangtod karon nga gitawag og panahon na. Manang simbahang Katolika ang iyang gisunod Roman Rite, particularly in Latin Rite. So kanang Roman Rite, so gikan sa 1st century, kay nga naman kay ang kasaysayan nagsulti manggod, kini manggod nga rito kanang rito Romana or
Rito Latino or tawag ining the Latin Rite, gikan pa na kang San Pedro. Sumala pa sa mga banggiitang liturhiya, liturgist rather. Sumala pa nila gikan ang gitawag og San Pedro. So ang gawi pamaagi og kanang tawag ining makita nato mga prayers nga naa dinha gituuhan, sumala pa sa mga banggiitang liturgist gikan na ni San Pedro. So buti pasabot from the 1st century AD hangtod karon nga panahon labi nag-codify na ni adtong 1570. Buti pasabot nagpanaog og tawag ining dekreto ang Santo Papa nga sa Latin Rite kay kani adto manggod before 1570 ginaalaw sa Santo Papa nga bisag unsang tawag anang rito sa iyang palibot okay. Basta provided nga naay connection dito sa gitawag og tradisyon. Pero sa dihang nakita sa Santo Papa, labi nagpagawa sa gitawag protestantismo nga naapod sila ilang kaugalingon na communion service. Nagmisa-misa po sila, nagsutang-sutana po sila. Nya pagkahuman na tawag ining magmisa-misa, mag-atubag tao gamit ang tawag ng vernacular, maunang gipagawas ni Pope St. Pius V ang dekreto nga gifix sa simbahang Katolika nga ang gamiton nga rito sa Romano Katolikong Iglesia mao ning rito Romana nga iyang nadawat particularly kanang gitawag nato karon og traditional Latin Mass. Munang kinato na pangitaon, kung di na to na pangitaon, gideprive ta sa ato ang katungod. Gideprive ta sa ato ang katungod nga makit-an ng butanga nga naman kay kanang maong rituha, kanang maong liturhiya gikan na ka San Pedro sa mga santos o gikan pud na sa mga santos nga mga papa. Daghan na nga langit ana papaabot to sa Pilipinas Fernando de Magallanes mo man ang misaha ang gitawag ining gitatar. So kung mo gawas ka ana buti pasabot in nature, in substance ni depart ka sa gitawag og tradisyon. Ni depart ka din ha. Kung ni depart ka sa moong gitawag tradisyon, piki ka nga Katoliko. Pangutan-ana ang ato mga pari, pangutan-ana po ng mga laing sikta, kanabang inyong pamaagi sa pagsimba, gikan ba din pag dili na gikan dili, fake na. Pangutan-ana po na ito mga pari, Father, inibang ato ang tawag ining pagsimbang, nagikan ba din kang Kristo. Naabay, nagmisa ani from 2021 paatras nga to sa mga apostol. Kaya kung tawag anang makasulti, ay good. Then, mag-provide og tawag ining documents. So, mora. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II.TV, Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sanado II.TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede niyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.